Ang manugang ng pamilya Xinjiang. Ate. Manugang. Nansing. Ako ang iyong asawa. Bakit mo ako? Dahil ikaw ay isang papel na karakter na likha lamang ng manunulat, samantalang ako ay galing sa ibang mundo, isang tagapagsagawa ng misyon, kapag ang pamilya Jiang ay nagiba. At ikaw, Jiang Nainay, ay namatay. Saka lang ako makakabalik sa orihinal kong mundo. Jiang Nainay, mamahinga ka na lang ng payapa, sa daan patungong impyerno. Naghihintay na sa iyo ang iyong mga magulang. Kung may pagkakataon akong muling magsimula, talagang Lahat. sino ka? Hindi ba't patay na ako? Alam ng lahat, sa mundo ng short dramas, kapag binigkas mo ang, salamang ka na kung papayagan akong muling magsimula, ay maaktiba ang sistema ng muling pagkabuhay. Kumusta, host? Ako ang sistema. Pwede mo akong tawaging Chuan Chuan. Sistema. Jiang Nainay. Dati, ikaw ang bida sa short drama, na ang disiplina ng isang maarte, ang babaeng bida. Lumaki kang minamahal at inaalagaan ng pamilya. Pagkatapos, ikinasal ka kay Ye Nanxing, at ginawa siyang manugang ng pamilya Jiang. Sayang nga lang. Dahil 10 taon na ang nakalipas, si Ye Nanxing ay nahak ni Zhang Xingren, isang tagalabas, para makabalik siya sa kanyang mundo. Kailangan niyang gawin ang mga itinakdang misyon. Halimbawa, papapatayin niya si Nansing sa buong pamilya ko. HMM. Pero, pwede mong ipagpalit sa akin ang pinakamahalaga mong bagay, kapalit ng isang pagkakataon para muling mabuhay. Pumapayag ako. Host Jiang Nainay. Kapalit ng 77 taon ng iyong buhay pagkatapos ng muling pagkabuhay, at ng iyong kaluluwa ng pag-ibig, ay pipirmahan ang kontrata. Sandali. 77 taon? Malinaw na pinapatay mo lang ako pagkatapos kong muling mabuhay, hindi ba? Pasensya na. Natukoy ng sistema na, ang pinakamahalaga mo ay ang sarili mo, kaya pagkatapos mong muling mabuhay, 3 taon na lang ang natitira mong buhay. Ano naman yung kaluluwa ng pag-ibig? Sa mas simpleng salita, ito ang tinatawag ninyong utak na laging umiibig. Sige na. 3 taon na lang, 3 taon na lang. Dahil sa sobrang gwapo mo, pansamantala ako ay... Ikaw. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, nasa probationary period pa lang ako. Hindi pa ganap ang aking kapangyarihan, kaya sa iba't ibang anyo lang ako, makakapagsanib sa iyo, sa bawat tao at hayop sa paligid mo. Pwede pa ba akong magbago ng isip? Naisaaktibo ang sistema ng muling pagsilang. Jiang Nainay, ibabalik kita sa 10 taon na nakalipas. Sa panahon na kakadating lang ni Zhang Xingren sa drama, dapat mauna ka kay Zhang Xingren, at matagumpay na makumbinsi si Ye Nanxing. Kung hindi, hindi mo mababago ang kapalaran ng pamilya Jiang na mabasak. Ha ha ha. Sige. Binibining Jiang, ngayong nagbakasyon ka dito sa aming Taoyuan Village, dapat ipakita nating lahat ang 100% sigla sa pagtanggap sa kanya. Sige. Ha ha ha. Hoy, Zhang Dagan, tara na, umihip na tayo. Ayon sa Binibini, basta't mapasaya lang siya.
Lahat tayo may premyo. Ha ha ha. Pero ako, kapag umihip na ako ng trumpeta, hindi lang sa libing, kundi pati sa kasalan. Ihip ba para sa libing o para sa kasal? PFFT. Anong libing-libing? Napakamasama ng pangitain. Ha? May iba pa bang may talento? Ha? Tanga. Cheng, Kuya, ako na. Marunong ako ng dragon subduang 18 bombs. Hayaan niyo akong bigyan ng sampal. Ang binibini. Kuya, huwag ka nang makisali. Gusto ko lang kumita ng kaunti para sa gamot ni tatay. ang perang minamahal ng mabuting tao ay nakukuha sa tamang paraan. Ang perang madaling makuha, laging may bitag na naghihintay. Nakalimutan mo na ba ang itinuro ko sa'yo? Hoy, tingnan nyo. Dumating na ang binibini. Anong nangyayari? Sa oras na ito sa orihinal na kwento, wala si Jiang Nainay. Bakit bigla na lang siya lumitaw dito sa Taoyuan Village? Talagang mayaman. Ang galing ng pagdating. Tingnan mo ang sasakyan. Kahit sinong tao, ang dating ay hindi pangkaraniwan. Meron ding pangkaraniwan. Nandito ako para patayin ka. Sandali lang. Jiang Nainay, pagpatay ay krimen. Si Nansing ang pumatay sa buong pamilya ko. Ang pinakamadaling paraan ay gawin siyang maglaho. Pero si Yenanxing ang bida. Kung magkakaroon ka ng balak na patayin siya, magkakaroon ng masamang epekto sa'yo. E di si Zhang Xingran na lang ang patayin ko. Hindi pwede. Kahit sino, hindi pwede. CJ. Nakakainip. Ha ha ha, ang ganda. Ang ganda-ganda. Ang ganda talaga. Nanxing, tingnan mo, ang ganda ng binibini. Para siyang prinsesa. Ang ganda talaga. Tio Long. Ano ba ang ginagawa ninyo? Anong lugar ito? Karapat-dapat ba itong tapakan ng binibini? Ikaw. Halika rito at dumapa. Ako'y tatalon sa likod mo para bumaba. Yenanxing, bilasin mo, tinatawag ka ng binibini. Ang swerte mo naman. Ikaw ang magiging una ng binibini. Bakit hindi ka pa pumunta? Bilasin mo. Kuya, Halika na. hindi ako uuwi. Binibini, ako na. Binibini, sa akin ka tumapak, matibay ako. Ako na. Bakit nandito ka rin? Ako muna. Tio Long, yung salbahing yon, hindi man lang ako pinansin. Patayin mo siya para sa akin. Ha ha ha. Binibini, mamaya na natin siya patayin. Bumaba muna tayo, pwede ba? Ha ha ha. Talagang totoong problematic, si Jiang Nainay. Sutil at spoiled. Masama ang ugali, kaya naman hindi siya gusto ni Yenanxing. Ang taong katulad niya, hindi karapat-dapat maging kalaban ko. Binibini, ito na ang bahay ko. Ito ang pinakamagandang bahay sa buong baryo. Dito ka na lang tumira. Sabihin mo lang sa akin kung may hindi ka gusto. Alainan. Jiang Nainay, huwag mong kalimutan. Nandito ka para aisido si Yenanxing. Pagdating mo pa lang, inawi mo na siya. Hindi ba't lalo lang? Tataas ang galit niya sa'yo? Ay, ano ba ang kinakatakot mo? Marami akong paraan para mapasunod siya sa A.
May naisip ako. Aray! Ay naku, malas mo. Magbayad ka ng 20,000. Pasensya na po, Binibini. Kasalanan ko po. Ikukulong ko na itong pato para hindi na kayo maistorbo. Ako, hindi. Nagbakasyon lang ako dito. Hindi naman ako pumunta rito para amuyin ang dumi ng manok at pato. Tio Long, paalisin mo ang lahat ng hayop na ito. Opo. Binibini naman po, kaming mga taga-nayon. Sa pag-aalaga ng manok at pato umaasa para sa pangkabuhayan. Kapitan, may bahay pa ba sa nayon na walang inaalagang hayop? Meron. Ang pamilya Ye, ang pinakamahirap sa aming nayon. Wala silang pambili ng manok o pato. Aling pamilya ye? Kuya. Ay, nandyan na pala siya. Kuya, ayos ka lang ba? Nanshing, pasensya na. Nasira ko ang gamit ng Binibini. Pero hindi ko sinasadya. Gusto ko lang siyang paglingkuran. Para may makuha akong pabuya. Ayos lang, ayos lang. Binibini Jang, isang kahon lang ng pampaganda yan. At hindi naman sinasadya ni Kuya Baikeng. At saka, ang yaman-yaman ng pamilya nyo. Marami pa kayong pambili niyan. Huwag mo namang gawing malaking issue. Mayaman ako. Kaya ang mga gamit ko, pwedeng-pwede niyong si Rain. Ano, dahil mahirap ka, tama ka na? Ikaw, huwag mong isipin na dahil may pera ka. Magaling ka na. Kuiwa, huwag mong ganyanin. Kwihwa, Kapitan. Ilang buwan na akong nagpalit ng pangalan. Zhang Zira na ang tawag sa akin ngayon. Pasensya na, kami ang may kasalanan dito. Babayaran namin ang nasirang gamit. cash na 20,000 o card. 20,000. Mandidambong ka ba? Alam mo ba kung sino si Kuya Nanshing? Hindi niya kayang bayaran yan. Magtatrabaho ka na lang para mabayaran ang utang. Ye Nansing, mula ngayon, ako na ang pinagkakautangan mo. Kapag natapos na ang bakasyon ko, tapos na rin ang utang ninyo. Ano ba ang gusto mo? Gusto kong tumira sa bahay nyo. Hindi ka siya ang dami ng tao sa bahay namin. Tito Long, dito kayo tumira. Ilipat nyo ang gamit ko doon. Opo. Kapag nakapasok na ako sa bahay nyo, hindi ako maniniwalang wala akong pagkakataong patayin ka. Magkakasama kayo sa iisang bubong. Palagi kayong magkikita. Paano kung magkatuluyan sila? Hindi pwede. Hindi pwede. Kuya Nanshing, yung Jiang Nainay na yun, halatang may masamang balak. Huwag mong papayagan. Paano mo nalaman na Jeng na Inai ang pangalan niya? Ako, narinig ko lang. Wala na tayong magagawa sa sitwasyong ito. Kuya, ano nang sabi ko sa'yo? Yung perang madaling makuha, may malaking, bitag na kasunod. Uwi na tayo. Jiang Nainay, dahil ikaw mismo ang nagpakita. Huwag kang magalit kung hindi kita palalampasin. Sana'y masiyahan ka sa regalo kong pasasalamat sa'yo. Tirahan ba ito ng tao? Ganito lang ang kaya ng pamilya namin, Day. Kung hindi ka kontento, Alam ko na. Umalis ka na. Baso ni Nansing. Patayin na lang kita. Dahuang. Ako ang magandang prinsesita, Ye Baikeng. Nanshing, ako ang magandang prinsesita. Ano ng klaseng asal yan? Ako ang maliit na prinsesa. Ako ang maliit na prinsesa. Jayang. Ano nang nangyari? Ang iba, hindi ko pinapansin. Hindi pwede si Ibicheng. Ano na naman?
Ang cute-cute naman. Ayan, ano sabi ko? Sinabi ko na nga, kapag nagkaroon ka ng balak na pumatay, tiyak na babalik sa'yo ang masama. Kumusta? Hindi maganda ang pakiramdam, di ba? Oh. Alam ko na ang mali ko. Ay, Ito ang usapin. Kung wala kang tutol, itatakda na natin ito. Nanxing. Sa hinaharap, ang lupa sa silangan ng aming baryo. Ipagkakatiwala ko sa'yo. Maraming salamat, marami kaming tao sa pamilya. Kapag may lupa na ito, hindi na ako mag-aalala tungkol sa pagkain ngayong taon. Nanxing, sigurado ka na? Gusto mong magkontrata ng lupa? Hindi ka na mag-aaral? Tito Lee, alam mo ang kalagayan ng pamilya ko. Matapos ma-stroke ang tatay ko. Sa bahay, mayroon lamang isang kapatid na lalaki na hindi buo ang isip at isang inang mahina at madalas magkasakit. Kailangan pa rin ng isang manggagawa, di ba? Nanxing, 22 taon ka pa lamang. Kailangan mo ng pasanin ang buong pamilya. Akala ko ikaw, ang tanging kolehiyala sa baryo nating tauyuan, ay kayang lumabas sa bundok. Ito na siguro ang tadhana. Nanxing, huwag kang mawala ng pag-asa. 22 taon ka pa lamang. Marami pang oportunidad sa hinaharap. Pinapangako ko sa'yo, tiyak na ikaw, magiging matagumpay. Si Ye Nanxing ay isang dakilang bida. Sa hinaharap, siya ang magiging isang makapangyarihang tao sa Jiangbei. Itong sira-sirang universidad. Hindi mahalaga kung mag-aaral ka o hindi. Sa palagay ko, may pag-asa pa. Ang bunsong babae ng pamilyang Jiang. Maraming pera ang kanyang pamilya. Kahit konti lang ang maibigay niya. Sapat na para sa pamilyang Ye. Ang pagkain at inumin sa buong buhay ninyo. Tito Lee, ang bunsong babae ay narito para magbakasyon. Wala siyang obligasyon na pagandahin ang kalagayan ng pamilyang Ye. Nanxing. Malaking problema, bunsong babae. May nangyari sa bunsong babae. Bunsong babae, may nangyari. Tagumpay. Anong nangyari? Ye Nanxing, may lamok pala sa bahay nyo. Dali, patayin mo na yung mga lamok na yan. Ayusin mo na. Ikaw. Kagat lang ng lamok yan. Ano pa ba? Ano bang gusto mong mangagat sa akin? Pinapanta mo pa si Ye Nanxing mula sa malayo para lang patayin ang lamok. Ye Nanxing. Para sakin, iniinsulto ka lang niya. Tingnan mo to. Ganito na itsura ng kagat. At ito pa. Ang laki ng bukol. Sige na, ako na ang bahala sa mga lamok. Ye Nanxing, bakit mo siya pinagbibigyan? Halatang hinahayaan mo lang siyang abusuhin ka. Sanay sa ginhawa si Miss Jiang mula pagkabata, hindi tulad nating mga taga-probinsya. Sinong taga-probinsya? Bago ako napunta sa pangit na short drama na to, galing din ako sa lungsod at lumaki sa ginhawa. Ye Nanxing, ang ibig kong sabihin ay, Sinran, medyo late na. Kung wala ka ng ibang gagawin, umuwi ka na muna. sige, magpahinga ka ng maaga. Talaga nga, hindi ko pa rin kayang ako mismo ang pumatay kay Jiang Nainay. Kung hindi, siguradong babalik sa akin ang lahat. Kailangan kong bilisan ang pagpapalapit sa kanya. Kailangan kong mahawakan ng mahigpit si Ye Nanxing. Gamitin siyang sandata. Kung hindi, sa pagkatao ko lang bilang si Zhang Qiho na taga-nayon. Paano ko mapapabagsak ang angkan ng mga Jiang? At makabalik sa mundo ko. Ye Nanxing, mamatay ka na. Kapag hindi ka nakinig sa payo ng matatanda, malapit nang magdusa. Jiang Nainay, kapag nagkaroon ka ng balak na pumatay, tiyak na babalik sa'yo ang masamang epekto, at mas lalala ito ng paisa-isa. Kung gusto mong baguhin ang kapalaran ng pamilya Jiang na mabasak, kailangan mong seryosohin ang pagpapalapit kay Ye Nanxing. Ang ingay mo, bakit pa ipis ang pinili mong maging anyo? Sasapakin kita mamaya. Jiang Nainay, kapag namatay ako, papatayin ka ng batas ng kalikasan. Mukhang hindi talaga ubra ang paraan ng pagpatay. Kung ganito ang magpapatuloy, mamamatay muna ako bago pa man mamatay ang mag-asawang hayop na yan. Jiang Nainay, ikaw, bakit ang pangit ng itsura mo? Wala kang pakialam, magpatay ka na lang ng lamok. Hoy, huwag kang kikilos. Aray, Jiang Nainay, tulong. Kapag nadaganan ako ni Ye Nanxing, mawawasak ka rin. Ye Nanxing, tumigil ka. Anong ginagawa mo?
Hindi mo ba nakita na alaga ko yan? Niloloko mo ba ako? Maglaro ka na lang mag-isa. Diyan na inay. Sino ba ang nagpalaki sa'yo ng ganyan kasama? Kuya Nansing, alis na tayo. Hoy, Itong si Zhang Qihua. Parang multo, hindi nawawala. Yun ang tunay na pagpapalapit, okay? Chuan-er. Bakit parang may amoy kang patay? Ano sa palagay mo? Kagabi, nausukan ako ng mosquito coil ng buong gabi. Nasaan ka? Hindi ko alam na takot din pala ang ipis sa mosquito coil. Hoy! Jiang Nainay, kung magpapatuloy kang walang pakiramdam, hindi ka magugustuhan ni Yan Nanxing. Alam mo ba kung paano sinasanay ang aso? Hoy! Kuya Nanxing, hi. salamat sa pagtulong mong mag-ahon sa amin. Ito ang konting pasasalamat ko. Ang hirap-hirap ng pamilya ng mga ye. Hindi ako naniniwalang matatanggihan mo ang mainit na siopaw. Hindi na kailangan. Ikaw, hindi mo kailangan. Pero si tita at si Kuya Baikeng, kailan pa sila huling nakakain ng karne? Huwag puro kanin. Kumain ka rin ng ulam. Hoy! Jiang Nainay, nakakainis ka talaga. Gusto mo rin bang kumain, Ate Qihua? Pero hindi kita inimbita, ah. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Hoy. Diyan na inay. Nanxing, yung binibining iyon, pinakain tayo ng napakasarap. Binilhan pa ako ng bagong damit, kain ka. Oo, Nanxing. Nagpadala ang binibini ng isang truck ng bagong yero para sa bahay natin. Naayos na ang tumutulong bubong. Walang anuman. Ayoko lang talagang makakita ng tao sa harap ko na sobrang hirap. Kumain ka ng chicken leg. CJ. Yung binibining ito, parang hindi naman siya ganoon kasama tulad ng inaakala ko. Chuan, Oo, nilibre ko ng isang buwang pagkain ang buong pamilya ni Nansing. Isang buwang pagkain. Hanggang sa banyo nila, pinatiles ko. Baka nagugustuhan na niya ako. sa totoo lang. Oo nga, parang ganun na nga. Tingnan mo, hindi naman pala mahirap ang mga pamamaraang ito. Hay, pangit. Halika rito. Sabi ni Nanxing, hindi ako pangit. Inaaliw ka lang yan. Maria. Anak, Yung kapitbahay nating si Zhang Qihua, palagi bang nakikipaglaro kay Nansing? Oo, Ay, delikado yan. Mukhang mag-aasawa na si Nansing. mag-aasawa? Ayos yan. Mag-aasawa na si Nanxing. Pero sabi nila, kapag nag-asawa ang isang lalaki, kalimutan na ang nanay. Lalo na ang isang tulad mong kuya na tanga. Pagpasok ng bagong asawa, magiging pabigat ka lang kay Nansing. Palalayasin ka niya. Hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling ka. Isang taong mabait tulad ko, paano magsisinungaling? Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo ang nanay mo. Tama ba? Binibini. Kaya, pangit, para hindi ka mapalayas, dapat mong tiyakin, hindi magkakatuluyan sina Nansing at Zhang Qihua. MM. Jiang Nainay, wala nang pag-asa sa'yo. Ilang araw ka palang nagbabago. Nagsisimula ka na namang magkaloko. Si Ye Baikeng ang punto debilidad ni Ye Nanxing. Kung malaman niyang niloloko mo sa likod niya si Ye Baikeng, babalatan ka niya ng buhay.
Ano ba alam mo, ginagawa ko itong dalawang paraan ng sabay. Isang paraan, lalandiin ko si Yanansing. Pangalawa, hahadlangan ko si Zhang Kuihua na landiin si Yanansing. Ako talaga ay isang henyo. Ikaw, isang maloko na nawalan na ng pag-iisip sa pag-ibig. Hindi ko alam kung bakit ako maniniwala na kaya mong maakit si Yenanxing. Ay, Susmar Joseph, palitan mo na ako ng ibang host. Hoy, Kuya Nanxing, libre ako ngayon. Samahan kita magtanim. CJ, Kuya Nanxing, may gusto akong sabihin sa'yo ng pribado. Sa totoo lang, ako, Nanxing, hoy, nahihi si tatay. pasensya na, aayusin ko muna, hawakan mo muna to. Pasensya na ha, ano nung sinasabi mo kanina? Kuya Nanxing, sa totoo lang, ako, Nanxing, Hoy, nahihi na naman. pasensya na ha, aayusin ko ulit. sige, sige. Salamat ha, pasensya na, ikaw. Kuya Nanxing, sa totoo lang, ako, Nanxing, Ano ng problema? nahihi na naman si tatay. Wala. Oo. Nahihi si tatay. Sinran, pasensya na ha, may problema sa urinary system ng tatay ko. Hindi na kita masasamahan magtanong ngayon. oh. Sige. Ibicheng. Ganito ka umihi, tatay. Napakalamig ng panahon. Gusto mo bang mamatay sa lamig si tatay? Oo nga. Hindi. Ayoko siyang patayin sa lamig. Eh bakit ka nagsinungaling? Ano nang itinuro ko sa'yo palagi? Lalo na sa pamilya. Pasensya na, Nanxing. Hindi ko sinasadya ang magsinungaling. Ayoko lang napakasalan mo si Zhang Kuihua. Dahil sabi ng binibini, kapag pinakasalan mo si Kuihua, iiwan mo na kami ni nanay. Jeng na inay. Hoy, Yanansing, magandang umaga. Yenanxing. Anong ginagawa mo? Yenanxing, ay lapag mo ako. Baboy kang baliw, balik ang isip. Tatawagin ko si Tio Long. Babalatan kita. Lalagutan ko ang litid mo. Ako pa ang sinasabi mong baliwang isip. Ikaw ang sobrang yabang. Sige na nga, suwail ka at pasaway. Pero paano mo nasabi kay Ibicheng na ayaw ko na sa kanya? Tinuruan mo pa siyang magsinungaling. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng tumira sa bahay namin. Ha? Yenanxing, Wala ka ng takas? ang lakas ng loob mong itapon ako sa putikan. Tatawagin ko si Tio Long. Babalatan kita. Ang bait-bait ko sa'yo. Tapos ganyan ka? Walang utang na loob. Tinulungan pa kitang mag-ayos ng bahay. Hindi ka man lang nagpasalamat. Inaapi mo pa ako. Hoy, tumigil nga kayo. Sige na. Uwi na tayo. Uwi na. Hoy, hindi ah. Ano ba tong nangyayari? Ano na naman? Ano, gusto mo bang maglakad akong nakasapatos? Napuno ng putik. Hindi dapat magkalapit ang lalaki at babae. Jeng na inay, bumaba ka. Huwag kang ganyan kapasaway. Nung kinarga mo ako kanina, bakit hindi mo sinabing hindi dapat magkalapit? Bahala ka, ikaw naman ang nagdala sa akin dito. Kung hindi mo ako kargahin pabalik, sasabihin ko sa lahat na minolestya mo ako. Itong si Yenanxing. May kaya pala talaga. Sa itsura ng mga yun, yung magandang dalagang Jiang, ay nahulog na sa kanya. Talagang swerte sa babae, yung pinakamahirap sa Taoyuan Village, ay magiging phoenix na sa hinaharap. Sabi ko na nga ba, nung dumating yung dalaga, ang yabang ng dating. Pero ngayon, tingnan mo, ganun-ganun lang din pala. Bakit hindi kami pinagpala ng ganyang swerte? Hoy. Kuya Wang. Halika rito. Ha? Ano? Sasabihin ko sa'yo. Totoo. Ang pangit mong sinungaling, ang lakas ng loob mong ipagkanulo ako. Nanxing, Hoy, pangit ba talaga ako? hindi ka pangit. Hindi ka lang ganap na lumalaki. Niloloko ka niya, 30 anyos ka na, wala nang pag-asang lumaki pa. Hoy!
Hoy, Jen na inay. Mali ba ang sinabi ko? Ikaw ang nagsabing huwag ko siyang turuang magsinungaling. Tapos ikaw mismo ang nandadaya sa kanya. Ang katalinuhan ni Ibicheng, parang bata lang. Kapag ganyan ang sabihin mo sa kanya, paniniwalaan niyang talagang ayaw ko sa kanya. Tanga naman siya. Naniniwala siya dahil sa'yo. Dahil mabuti ka sa kanya, kaya ikaw ang itinuring niyang napakahalagang tao. Nanxing. Hoy. Sapatos ng binibini. At ang binibini, kailangan kitang babalaan. Kailangan mong lumayo sa lahat ng lalaki. Sa Taoyuan Village, Ikaw, kasama na ako. bakit kasama ka rin? Dahil bituin ka sa langit. Kapag nalaman ng sinuman na madungisan ang bituin, gagawin nila ang lahat para agawin ito. Kung sasabihin ko, ang bituing iyon ay dumating para sa'yo. Jen na inay, huwag kang ganyan kasama. Alam ko, para akong alaga mo, hahaplos-haplosin mo kapag masaya ka, at itutulak mo kapag malungkot. At ako, hindi magkakaroon ng anumang maling akala dahil sa mga kasinungalingan mo. At gusto ko lang ngayong matapos na ang bakasyon mo, at umalis ka na rito. Di umalis ka, hindi ko na rin kailangan ang sapatos na ito. Anong lalaking gago? Ang may lakas ng loob humawak ng sapatos ko. Mainit-init na mga siopaw. Inay, Kainin mo habang mainit. CJ, Hindi ba't sabi mo? Hindi ka na mag-aaral. Bakit nagbabasa ka na naman? pampalipas oras lang para hindi mabore. Anak, Po, alam ng inay mo, matyaga ka na mula pagkabata. Gusto mong baguhin ang kapalaran mo sa pamamagitan ng pag-aaral. inay, huwag kang mag-alala. Ang pagpili kong manatili ay pinag-isipan kong mabuti, basta't maayos kayo, si Itay at si Kuya, masaya na ako. Kami ang pabigat sa'yo. Inay, Inay, hindi na ako magpapakain sa mga imposibleng pangarap. Kain ka, may gagawin pa ako. Yenansing, talagang karapat-dapat kang maging makapangyarihan sa Jiangbi City sa hinaharap. Ang tiyaga mo, ang hirap talagang ma-approach. Ano ang plano mo ngayon? Bilangin natin ang mga araw. Halos 2 buwan na, mula nang dumating tayo sa Taoyuan Village. Sa normal na pagkakataon, dapat may ginagawa ng kalokohan si Zhang Qiihao. Bakit parang wala siyang sense of danger? Hindi siya mukhang karapat-dapat na kontrabida. Akala mo ba, hindi pa sapat ang ginhawa dito? Mukhang, kailangan kong laging lumabas para magpakita. Kung palagi akong nakatago sa maliit na bahay na ito, wala siyang pagkakataong atakihin ako. Sa tingin ko, hindi maganda yan. Magandang araw, binibini. Magandang araw po, Itay. Magandang araw po, Itay. Naku. Buhay na si Itay. Buhay na. Buhay na si Itay. Tingnan mo, nandito siya. Nandito mismo. Nasaan si Itay? Nasaan si Itay? Nakita ko talaga si Itay dito. Itay. Itay, Tingnan mo, tingnan mo. Itay, bakit ka na naman nahiga? Kuya, bawasan mo naman ang panonood ng cartoons. Ako, hindi ako nagsisinungaling. Nakita ko talaga siya. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang binibini. Nakipag-usap pa nga ang binibini kay Itay. Jen na inay, Ano yon? wala lang. Yenansing, saan ka pupunta? Maghuhukay ng kanal para patubigan ang palayan. Kanal, may ilog pala doon. May palaisdaan siguro. Pwede na rin ang palaisdaan. Yenansing, samahan mo akong lumabas. Araw-araw akong nakakulong sa bahay. Nababagot na talaga ako. Anong magagawa sa palaisdaan? Kung nababagot ka, bumalik ka na lang sa syudad. Mangingisda na ako. Hoy, Hindi tama to. Nakita ko talaga dito si tatay.
Jayang. Tingnan mo yung babae. Ganda, no? Ang puti. Ang ganda talaga ng babae. Ang ganda talaga. Ang ganda. Tingnan mo, tingnan mo. Ang haba ng binti, maputi at mahaba. O itong lalaki, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Tingnan mo siya. Diyan na inay. May kumagat na. Hindi isda ang kumagat. Mukhang lobo ang paparating. Anong lobo? Ye Nansing, bakit ang sama ng mukha mo? Sino naman ang nagpagalit sa'yo? Wala masyadong isda sa palaisdaan ngayong panahon. Umuwi na tayo. Ayoko. Diyan na inay. Sige na, sige na. Hoy, kung ganoon, buhatin mo ako. Ayokong maglakad pabalik. Kung paano ka pumunta, yun din ang gawin mong paraan para umuwi. Ye Nansing, kanina, ang tagal mong naghukay doon. Natakot ang mga isda ko. Wala akong nahuli, tapos galit ka pa sa akin. Huwag kang ganyan, hindi ka maunawaan. Wala man lang isang isda. Palaisdaan pa ba yan? Anong klaseng lugar to? Ayoko na, masama kang tao. Ye Nansing, hintayin mo ako. Pupunta na ako kay Biolo. Diyan na inay. Diyan na inay. Kuya Nanshing, Diyan na inay. kakatapos ko lang maghanda para hanapin ka. Akala ko ba, dito na lang pala tayo magkikita. Ang swerte naman. Nakita mo ba si Binibini? Wala. Wala. CJ, hoy. Kuya Nanshing, bigla na lang bumigay ang tahilan sa bahay namin. Pwede mo ba akong samahan para tumingin? Bumigay ang tahilan. Malaking problema yan kung bumigay ang tahilan. Tawagin mo ang nanay mo. Yan din ang naisip ko, pero ang nanay ko, gusto niyang ikaw ang pumunta para tumingin. Pwede ba tayong pumunta doon? Pero si Binibini, Matanda na siya, dito sa baryo, hindi naman siya mawawala. Nako, kung walang problema sa bahay namin, tutulungan kitang maghanap mamaya, ha? Ang init. Anong pinaiinom mo sa akin? Mahal ang binayad ko para dito. Espesyal na inihanda para sa'yo. Gandang-ganda. Hindi ko inakalang ako si Wang Er ay magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Diyan na inay. Aray! Huwag mo siyang gagalawin, papatayin kita. Ye Nansing, Diyan na inay, kumusta ka na? Dalhin kita sa ospital. Ye Nansing. Nalulusaw na ako. Tulungan mo ako. Diyan na inay, gising ka. Tingnan mo kung sino ako. Ye Nansing. Mahal, Ano ang tawag mo sa akin? Ye Nansing. Inuutusan kita. Alisin mo na itong nakakainis na gamot na ito. Diyan na inay. Sigurado ka bang gagawin mo ito? Hindi lang dapat gawin. Kailangan pang gawin mo ito ng komportable ako. At kontento ako. Kung hindi, babalatan kita. Diyan na inay. Wala akong narinig na gamot na kailangan ng pisikal na kontak para gumaling. 20 taon ka pa lang, pinagpala ka.
Hindi dapat sa kalagayang di malinaw ang isip ay magpakasal ka sa isang maliit na baryo at sa isang tulad kong walang kinabukasan. Kuya, anong nangyari kay Binibini? Huwag kang lumapit, kuya. Pumunta ka ngayon sa bahay ng kapitan at sabihin kay tagapangasiwalong, magpadala agad ng sasakyan sa bayan para kumuha ng babaeng doktor. Sige. Anak, ganyan ang lagay ng Binibini. Baka naman siya ay. Inay, kaya mula ngayon, dapat nasa tabi mo siya palagi. Huwag mong hahayaang may lalaking lumapit sa kanya. Kahit yung mga kasama niya, hindi pwedeng lumapit. At isa pa, pagkatapos ng araw na ito, itago mo na lang to sa iyong sarili. Hindi pwedeng may mangyari sa Binibini habang nasa pangangalaga ng pamilya ye. Lalong hindi pwedeng may kumalat na chismis na makasisira sa pangalan niya, na galing sa pamilya ye. Kung hindi, lahat tayo dito ay mamamatay ng walang libingan. Magbabantay ako sa bakuran, hanggang dumating ang doktor. Hay! Ye Nansing, naku, Tio Long, Binibini, huwag kayong lumapit. ano nang ginagawa ninyo? Ano ba yan? Binibini, mulat na kayo? Aray, Ginoong Ye, anong ginagawa mo? Tumakas siya, nahuli ko siya. Magsalita ka. Binibini, na-joke lang ako. Siya yun. Si Zhang Qiho ang nag-utos sa akin. Wala akong ginawa. Wala. Wang huwag kang magsalita ng ganyan. Pumunta ako tiningnan ang tahilan ng bahay mo. Hindi naman talaga ito nabali. Sinran, ang pagdating mo noon ay para i-divert ang atensyon ko, di ba? Nanxing, nag-usap nga kami ni Wang pero gusto ko lang sana takutin ng kaunti si Jiang Nainay para umalis na siya agad. Sinran, palagi kang naging mabait at tapat na babae. Bakit mo ginawa ito? Naaawa lang ako sa'yo. Simula nang dumating itong dalagang mayaman, sinasaktan ka niya, inaapi ka, hindi ko na kayang panoorin lang. Utang natin sa kanya ito. Nangako tayong magtatrabaho para mabayaran ang utang. Dapat tuparin natin ang pangako. Hindi naman inapi ni Binibini si Nanxing. Binigyan pa nga kami ng karne, pinagawa ang bahay namin. Mabait siya, mabait siya. Nanxing, huwag kang magpapaloko sa kanyang. Mukhang inosente at simple, hindi siya mabait na tao. At saka, hindi talaga ako ang gumawa nito, maniwala ka sa akin. Where? Nagpapanggap ka pang kawawa. Isang habang buhay na walang kwenta ako sa Taoyuan Village. Kung hindi dahil sa pag-uudyok mo, saan ako kukuha ng lakas ng loob? Wang bakit mo ako binibintangan? Dahil kontrabida tayo, Sino bang kontrabida kasama mo? Tio Long, nahuli ko na ang lahat para sa'yo. Kayo na ang bahala kung paano haharapin. Wala akong ginawa, hindi ako sang-ayon. Ano nang dahilan ng pagiging emosyonal mo? Paano kung may makarinig? Hulihin siya. Saklolo, Huwag kang tumakbo. Huwag. Jiang Nainay, masamang babae ka. Sa mundo ng kwento, hindi naman ganyan. Ano nang ingay? Wala namang ebidensya, di ba? Hindi naman ako yung taong hindi makatarungan. Hatakin nyo iyan. Patayin. Jeng na inay, hindi ka pwedeng magsagawa ng sariling parusa. Ah, sige na. Tio Long, dalhin tong walang kwentang tao sa tanggapan ng batas. Huwag naman. Ay, dahan-dahan. Masakit. Aray. Kuya, awa, kuya. Ako ay inutusan lang. Patawarin mo na ako, pwede ba? Siyempre alam kong may nag-utos sa'yo, kaya lalo kang hindi pwedeng iwanang buhay. Hay hindi, huwag. Huwag. Walang kwenta ka talaga. Nakatakas ka na nga. Nahuli ka pa ni Nansing. Bibini-bini, yun yung si Ye Nanxing. Siya, wala siyang patawad. Tingnan mo kung paano niya ako binugbog. Nabugbog ka na. Anong magagawa natin? Ang sabi mo lang, magpapanggap tayong maglalagay ng gamot. Hindi mo sinabing may bugbog pala. Ito, dagdagan mo ang bayad.
Salamat, Binibini. Ang bait-bait mo talaga, Binibini. Tito Long, ikaw mismo ang maghatid sa kanya. Ilayo mo siya ng husto, basta huwag nang mahuli ulit ni Nansing. Opo, Binibini. Dalhin mo na. Napakasama mong tao, Jiang Nainay. Ang nasa likod pala ng lahat, ang nag-utos kay Wang ay hindi si Zhang Xinren. Ikaw pala mismo. Dahil sigurado kang sasaktan ako ni Zhang Xinran. Natural na iisipin mong, si Zhang Xinran ang may gawa. Pero simulat sa pool, hindi naman siya umamin. Hay, May kasabihan nga pala. Ang hinala sa puso ng tao ay parang bundok. Hindi ko akalain na wala kang pinakamababang prinsipyo. Patitirahin mo ang sarili mo ng gamot, kaya mo palang gawin yan. bakit hindi ko pwedeng tirahan ang sarili ko ng gamot? Ang sabi mo lang, bawal kong saktan ang iba. Hindi mo sinabing bawal kong saktan ang sarili ko. Sayang lang. Yung nakakainis na si Nansing, sobrang matuwid, nakakasuka na, naghubad na ako, sinuot pa niya ulit sa akin. Nakakainis talaga. Binibini. Nakita kong umuwi na si Zhang Quihua. Hindi mo na siya parurusahan? Tingnan mo kung gaano ako kabait. Kahit malaking bagay na yon, pinatawad ko na siya. Binibini, magpakabait ka naman ulit. Gumising na si Itay. Pangit. Ang kapal ng mukha mo. Binibini, alam kong Diyosa ka mula sa langit. Malakas ang kapangyarihan mo. Nakita ko noong araw na yon. Ikaw ang nagpagising kay Itay. Ipakita mo naman ulit ang kapangyarihan mo. Gumising na si Itay. Gusto mo talagang magising ang tatay mo? Oo, kapag nagising si Itay, may gagawa na ng trabaho sa bukid. Makakapag-aral na si Nanxing sa lungsod. Mahilig magbasa si Nansing. Oo, magaling mag-aral si Nanxing. Kahit gusto ko rin siyang kasama sa bahay, para makipaglaro sa akin. Pero alam ko, na tuwing gabi, pinag-aaralan niya ang lumang mga aklat, sabi ni Nanxing. Sa pag-aaral lang, magkakaroon ng pera, magkakaroon ng magandang buhay. Binibini. Nag-ehersisyo ako. Lumabas ka muna. Chuan, nandyan ka ba? Chuan, nasaan ka? Nandito ako. Lumabas ka. Nakahanap na ako ng paraan para malapitan si Nansing. Medyo hindi maganda ang itsura ko ngayon. Anong hindi maganda? Kahit milipedes ka pa, tatanggapin kita. Ano pa bang hindi matatanggap? Sigurado ka? Sigurado ako. Talaga? Ha? Jiang Nainay. Bilisan mo, palayasin mo na yung pangit at mabahong baboy na iyon. Jiang Nainay, sinong sinasabi mong mabahot pangit? Kuya, nakatakas na naman yung baboy ni Aling Liu. Tulungan mo akong hilahin. Sige. Hindi ko hahayaang makaabala ito sa pagsasanay ng binibini. Jiang Nainay, ang arte-arte mo, wala ka lang talagang puso, wala ka pang konsensya. Baba ka na. Ayoko. Kung ganoon, itatapon na lang kita. Amoy baboy na ang buong bakuran. Malibang patay na ako, hindi ako lalapit. Kahit isang segundo sa lugar na to. Aray. Nansing, bakit mo ako iniwasan? Hindi naman. Iniwasan mo ako. Mula nang mangyari yung kay Wang iiwas ka na sakin pag nakita mo ako. Ano ba talaga ng kinakatakot mo? Jiang Nainay. Napaka-spoiled mo. Paano ka nakakatiis ng mga taong nakapaligid sa'yo? Dahil mayaman ako. Ako ang amo. At hindi pwedeng sumuway sa amo ang lahat. Hindi naman ako katulong mo. E di maging katulong mo na lang. Nansing, sumama ka sakin pabalik ng lungsod. Okay lang. Ipapatingin ko ang tatay mo sa pinakamagaling na doktor. Papaaralin pa kita sa kolehiyo. Jiang Nainay. Ano ba talaga ng pakay mo sa paglapit sakin? Ha? Gumamit ka ng kahina-hinalang paraan para tumira sa bahay namin. Ginulo mo ako. Niloko mo ako. Binayaran mo ako.
Para saan ba talaga? Wala naman akong ginawa. Eh bakit ka naglason sa sarili mo? At sinubukan mo pang akitin ako. Kasi mahal kita. Hindi ba ako gusto mo? Hindi. Pumunta ako sa bayan. Hindi naman talaga ipinadala ni Long Guanjia si Wang Er sa mga otoridad. Kung talagang si Zhang Xinran ang nag-utos kay Wang Er, ganun-ganun na lang ba ang pagpapatawad mo sa kanya? Ang talino mo. Pero, gusto mo ba talagang malaman kung bakit? Sabihin mo. Tingnan natin kung paano mo ako kukumbinsihin. Nanaginip ako. Sa panaginip ko, ikaw ang magiging asawa ko sa hinaharap. Kaya paggising ko, diretso agad ako sa'yo, para magsimula tayong magkakilala. Huwag kang magsinungaling. E di hawakan mo ang dibdib ko. Para malaman mo kung nagsisinungaling ba ako o hindi. Nakakainis ka talaga. At saka, huwag mo nang pakainin ng mga yan si Ibichen. Bakit? Ang dami kong dala, hindi namin maubos. Pero sa bandang huli, alis ka rin. Diyan na inay, lumaki ang kuya ko sa simpleng pagkain. Kapag nasanay siya sa mga mamahalin mong pagkain, yung mga dati niyang kinakain, hindi na niya ituturing na masarap. Hoy! Si Nansing talagang matigas ang ulo. Ang hirap talagang pakiusapan. Di ko naman mapapatay. Di ko naman makonquer. Hay, baka dapat kapunin ko na lang siya. Sinabi lang ni Chuan Er na huwag ko siyang patayin. Pero hindi naman niya sinabing bawal siyang kapunin. Kung hindi ko siya makukuha, kahit makuha siya ng iba, gagawin kong hindi siya magagamit. Hay, ganito na lang. Huwag! Hoy, Chuan Er, bumalik ka na sa dati mong anyo. Jiang Nainay. Kahit mahirap paniwalaan. Pero nakadetect ako na may gusto na sa'yo ang male lead. Talaga? May gusto na talaga sa akin si Nansing. Ano naman ang magagawa niyan? Para sa kanya, malinaw na alam niya ang malaking agwat sa estado ninyong dalawa. Kahit may gusto siya sa'yo, hindi pa rin siya lalapit sa'yo. Ha? Paalala lang sa'yo, sa nakaraang buhay, si Zhang Xinren ay dahil iniligtas niya si Ye Baikeng mula sa mga tulisan. Kaya nahulog ang loob sa kanya ni Ye Nanxing. Kung tutuusin ng oras, sa mga susunod na araw na yan mangyayari. May mga tulisan pa ba sa maliit at pobreng baryong ito? Sino naman ang hulihin nila? May nakatagong importanteng tao sa baryong ito, pero hindi mo pa na-trigger ang storyline na yon. Kaya, hindi ko rin masabi sa'yo. Yee. Lanan. Kung ganon, bago mangyari ang eksena kung saan makidnap si Ibicheng, gigilitin natin si Nansing. May naisip ka na? Gaano katagal magtatagal ang itsura mong ito? Hoy! Alam kong may masamang balak ka. Kuya Nanxing. Nagluto ako ng ilang itlog para sa'yo. Kainin mo muna bago ka magtrabaho. Ah, hindi na. Kumain na ako. Kuya Nanxing. Ikaw ba ay galit pa rin dahil sa nangyari kay Wang Er, sa akin? Sinasabi ko sa'yo, hindi ko talaga sinusulan si Wang Er na awayin si Jiang Nainay. Kung ikaw nga ang may pakana, hindi ako ang dapat mong hina ng tawad, kundi ang young mistress. Ikaw. Sa pagkakaalam ko, si Kuihaw ay palaging naging isang mahiyain at duwag na kapitbahay. Pero nitong mga nakaraang araw, sobra kang naging maalalahanin sa akin. Wala naman akong masamang intensyon ngayon. Ano ba ang pakay mo sa akin? Hindi mo ba nararamdaman? Kuya Nanxing. Mahal kita. Alam mo ang kalagayan ng pamilya ko, sa buong buhay ko, hindi ko naisip magpakasal. Kuya Nanxing. Magiging matagumpay ka rin balang araw, pansamantala lang ang mga pagsubok na ito, at saka, gusto kitang samahan sa paghihirap. Ayoko. Ayokong masayang ang panahon mo, huwag mo nang ulitin ang mga ganyang salita. Hi. Kainis ka, Ye Nanxing, kung hindi ka bida, sino bang magkakagusto sa'yo? Character lang sa libro. Tingnan natin kung paano kita mapapasunod. Nakita nyo ba, yung kasintahan, ni Miss Jiang, sinundo na siya. Oo, nakita namin. Iba talaga ang dating ng isang mayamang binata, ang porma,
Ang galing. Ang gwapo talaga. Oo nga. Oo nga. Ang pogi talaga. Bagay na bagay silang dalawa. Tama. Talagang bagay sila. Tikman mo ito. Ang tamis-tamis nito. Jiang Nainay. Ramdam ko sa mga mata ni Yan Nanxing na gusto niya akong patayin. Nako, Eh hindi ka naman tao. Paano kanya papatayin? nakita mo ba yung mga kamao niyang parang sandamakmak? Kung magkakalaban talaga kami, baka hindi kayanin ng aking espiritual na lakas na mag-transform ako sa harapan nila. Tama ka nga. Yenansing, nakauwi ka na pala. Halika, halika. Ipapakilala ko sa'yo. Di mo na kailangang ipakilala sa akin. Binibini. Dahil may bisita ka na. Maaga ka na sanang umuwi. Alam mo na pala, edi aalis na ako bukas. Jiang Nainay. Epektibo ba talaga ang plano mong to? Oo. Binibini. Bumalik-balik ka. Dalaw-dalawin mo kami. Binibini. Ngayon ka na talaga aalis? Ako. Ayaw ko sanang umalis ka. Hindi naman ako tagapayo ng tauyuan. Kapag sawa na ako, aalis na lang ako. Umalis ka na. Kapag wala ka na, wala nang makikipag-agawan sa akin kay Yan Nanxing. Umuwi na tayo. Oo, binibini. Bike Eng. Binibini. Himasin mo ang ulo ko. Sabi ng nanay ko. Mapalad daw ang tulad kong tanga. Himasin mo ang ulo ko para may bahagi ko sa iyo ang kapalaran ko. Ew, ang dumi. Ikaw na lang ang mag-imbak ng kapalaran mo. Paalam sa inyong lahat. Paalam, binibini. Binibini. Bumalik ka para makipaglaro sa amin. Binibini. Anak, huwag mo nang habulin. Uwi ka na. Binibini. Okay na yan. Okay na. Hi. Ang saklap ng iyak ng pangit na iyon. Sana hinimas ko na lang ang ulo niya. Oy, binibini. May kakayahan ka pa palang maawa sa iba? CJ, isang pagtatanghal lang naman to. Hintayin ko na lang nahabulin ulit ako ni Nansing. Papalinisin ko muna kay Tiyolong ang ulo niya bago ko himasin. Sige na nga, hayaan na lang natin bumalik sa simula ang lahat. Nanxing, ha? Umalis na si Jiang Nainay. Kailangan kong punasan ang katawan ng tatay ko. Kung wala ka namang ibang gagawin, umuwi ka muna. Nanxing, ha? Alam ko. Alam kong ayaw mo rin kay Jiang Nainay. Kaya nga hindi ka sumama para ihatid siya. Ye Nanxing. Makipag-ugnayan ka kay Dr. Zhao. May pag-asa pang gumaling ang tatay mo. Magpatuloy ka sa pag-aaral. Maghanap ka ng magandang trabaho. At maging isang matagumpay na tao. Magkita tayo sa tuktok. Jiang Nainay. Nanxing, Nanxing, Nanxing. Anong nangyari? Tumakas ang kuya mo. Saan siya tumakbo? Sabi ng tanggang yun. Nakalimutan daw kunin ng binibini ang sapatos niya. Hinabol niya ang sasakyan para iabot ang sapatos. Nanxing, ha? Para sa akin, si Jiang Nainay. Sinadya niya yun. Umalis na nga, hindi pa tayo mapatahimik. Nanxing, ha? Kainis na Jiang Nainay. Naalala ko, sa orihinal na kwento, lumabas na yung mga magnanakaw sa panahong ito. Paano kung malaman nila na nandito rin ang anak ng pamilya Jiang sa Taoyuan Village? Aray. Anong sira ng kotse na to? Anong pangit ng daan? Sumasakit ang puwet ko sa kabundol. Binibini. Gusto mo ba, tatawag ako ng helicopter mula sa bahay? CJ, ikaw talaga ang the best, Tito Long. Jiang Nainay. Nakalimutan mo na ba kung ano ang ginagawa mo? Helicopter pa ang gusto mong sumakay? Ang kapal ng mukha mo. Ikaw, isang bodyguard lang. Paano ka nakikipag-usap sa binibini? Tama.
Tama, paano mo ako kinakausap? Nababaliw ka na ba? Kung sasakay ka ng helicopter, paano ka hahabulin ni Yenanxing? May pakpak ba siya? Ay nga, hindi naman nakakalipad si Yenansing. Hoy, Tito Long, dito na lang tayo magpahinga ngayong gabi. Hoy, ano ba ang ginagawa ninyo? Kayong dalawa, hoy. May natanggap kaming anonymous na mensahe na nandito ang binibini ng pamilya Jiang. Hindi ko inakala na totoo pala. Swerte talaga natin. Pumunta tayo sa liblib na lugar na ito, tapos may bonus pang pera, trabaho. Hindi ko alam kung kailan madidiscover ni Yenansing ang pera at sulat na iniwan ko kapag nalaman niya. Siguradong magpapasalamat siya sa akin ng todo. Masyado ka yata optimistic. Yung sulat mo, mapapapunta kaya dito si Yenanxing? Binibini Jiang Nainay. Jiang Nainay. Binibini. Grabe naman yan. Nagtagumpay ka talagang sanayin siya. Kahit hindi ako tanga pagdating sa pag-ibig, hindi naman hadlang yon para magpakita ako ng alindog, para mahalin nila ako. Jiang Nainay. Yenansing, ikaw ang sinungaling. Sabi mo hindi mo ako gusto. Pero suko ka ng suko sa akin hanggang dito. Nakakakahiya naman. Ang nobyo mo. Artista lang yon na inarkila ko. Kaya nag-arkila ka pa ng artista para galitin ako, tapos nag-iwan ka ng sulat sa bahay namin. Plano mo talaga ang lahat ng ito, di ba? Hindi naman ganoon kaingat. Kasi sabi mo hindi mo ako gusto. Jiang Nainay, napakasama mong babae. Suplada ka, masungit, itinuturing mo lang na laruan ang lahat ng tao. Wala naman akong ganoon karaming kapintasan. Alam ko, kasama mo ako, dahil lang nakakatuwa ako para sa'yo. Gusto mong makita akong nahihirapan. Pero, mahal na mahal kita talaga. Binibini. Tingnan mo ang sapatos mo, hindi man lang nadumihan. Pagod na pagod ako. Ihatid mo na ako sa hotel. Ikaw, talagang uwi ka sa Jiangbicheng. Kaya, gusto mo bang sumama sa akin? Masyadong malaki ang agwat natin. Ikaw ang binibini ng pamilya Jiang. Samantalang ako ay isang mahirap lang dito. Kaya lalo kang dapat sumama sa akin. Yenansing, ang pagkakataon mo ay wala sa maliit na baryong ito. Kailangan mong gawin ang sinabi ko sa sulat. Magpatuloy sa pag-aaral. May kutob ako. Balang araw, magiging isang napakagaling na tao ka. Baka sa panahong iyon, kailangan pa naming umasa sa iyo para tulungan ang pamilya Jiang. Ang galing mong mangako. Wala akong pinangako. Yenansing, sumama ka sa akin. Isama mo ang mga magulang mo, pati na yung pangit na iyon, para wala ka nang aalalahanin. Yenansing. CJ. Binibini. Hintayin mo akong mag-ayos muna sa loob, tapos sabay tayong sunduin ang mga magulang mo. Sige. Kapatid na Ye, mag-usap tayo. Hoy. Kaibigan Ye, ang binibini namin ay 20 taong gulang na ngayon. Edad pa para mag-aral. Noong nakaraang mga buwan, bigla raw siyang napanaginipan na kailangan niyang hanapin ang taong nakalaan sa kanya sa panaginip. Kaya pinilit niyang pumunta sa Peach Blossom Village. Yung panaginip na sinabi ni Jiang Nainay noon? Sumuwi siya sa kagustuhan ng kanyang mga magulang para makarating dito. Kung sumama ka sa kanya pabalik sa Jiang family, hindi magiging madali ang buhay mo. Paumanhin? Ako, sinasabi ko lang sa'yo. Ang kwento ng prinsesa at ang kawal ay talagang parang panaginip. Ngunit kapag bumalik siya sa kastilyo, makikita mo ang pagitan ninyong dalawa. Sana'y manatili kang tapat sa iyong hangarin. At mahalin mo siya tulad ngayon. Huwag kang mag-alala, Manager Long. Alam ko ang agwat sa pagitan naming dalawa at pagsisikapan kong lampasan ito upang maging karapat-dapat sa kanya. Nitong mga nakaraang araw, nakita ko ang lahat ng nangyari. Ikaw, isang matuwid at gwapong binata. Siyempre, naniniwala rin ako na ikaw ang tamang tao para sa aming binibini. Pwede rin ito. Dalhin si Yenanxing at itago sa gintong bahay. Hindi siya mahahanap ni Zhang Xinren, kaya hindi siya makakapang-akit basta mahal ka niya. Ngunit ang pag-ibig ay nagbabago. Mahal niya ako ngayon. Pero magmamahal pa rin ba siya palagi? Jiang Nainay. Ano ibig sabihin nito? Alam mo ba, kung ano sa mundo ang mas mahirap kalimutan, kaysa sa puting liwanag ng buwan? Anong nangyari? Masakit ang tiyan mo? Yenansing.
Wow, Nanxing, ang ganda-ganda ng binibini, parang nobya. Ano nang, Uwi ako ngayon para makilala ang mga magulang ng boyfriend ko. Kaya dapat mag-ayos. boyfriend? Tara na. Mang, nawawala ang kuya ko. Ha? Hanapin mo. Ano nang nangyari? Nag-ihilang ang kuya ko, nawala na siya. Ano nang ibig mong sabihin na nawala siya? Ewan ko rin, hinanap ko na siya sa buong paligid, wala siya. Tio Long, samahan mo si Nansing at maghanap kayo. Kailangang mahanap ninyo ang pangit na iyon para sa akin. Opo. Chuan, sinabi mo sa akin noon, makakidnap ang mga tulisan kay Yibicheng. Dito ba mangyayari yon? Pumayag si Nanxing na sumama sa iyo pabalik sa lungsod. Nagbago na ang takbo ng orihinal na script. Ngayon, hindi ko na makita ang takbo ng kwento. Ikaw naman, wala kang silbi sa mga importanteng pagkakataon. Jiang Nainay, ikaw ang nagpakita sa akin. Pangit. Pangit. Pangit, nasaan ka na? Pangit. Manglong, Huwag kang maingay. Ang ganda-ganda ng mukha mo. Sayang naman kung magasgas ito. Binibini. Binibini, bitawan mo siya. Aray. Binibini, bitawan mo ako. Aray. Panahon na. Nako, Baikeng, anong nangyari sa'yo? Hoy, Zhang Qihua. Ano? Baikeng, hindi mo siya maliligtas. Dalhin kita kay Nanxing. Ha? Pangit na hayop. Kasabwat si Zhang Qihua sa kanila. Huwag mong aminin na siya ang nagligtas sa'yo. Ano ba ang inaantay nyo? Hulihin na nyo. Jiang na inay. Yibicheng. Binibini. Binibini. Saan nyo dinala ang binibini? Pakawalan ang binibini. Array. Aray. Ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo na ang tanggang yon. Huwag. 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 Ano pang hinihintay mo? Tumakbo ka na. Bilis. Miss. Jiang na inay. Paano nangyari ito? Jiang na inay. Nansing. Nandito ako, sabihin mo. Isang beses lang ako nagsakripisyo para sa iba. Pero parang, lumala ang sitwasyon. Huwag kang matakot. Dadalhin kita sa ospital. Huwag kang gumalaw ang sakit. Pasensya na. Pasensya na. Nansing. Tingnan mo. Ang pangit niya talaga. Sobrang pangit. Pangit. Alaynan. Ngayon. Kamay ko. Kasing dumi ng ulo mo. Pwede ba kitang hawakan? Hawakan mo na. Ibabahagi ko sa iyo ang swerte ko. Jiang na inay. Huwag kang magsalita. Nansing. Kung sakaling yumaman ka balang araw, alagaan mo ang pamilya Jiang, okay? CJ. Pangako. Huwag mo akong kalimutan. Jiang na inay. Miss. Ako ang may kasalanan sa iyo. Miss. Binibini. Imposible. Jiang Nainay, imposibleng mamatay siya ngayon. Hindi ganyan ang istorya. Si Jiang Nainay ang bida. Paano siya pwedeng mamatay ngayon? Zhang Qihua. Huwag mong hawakan ang binibini. Sabi ng binibini, kasabwat ka ng mga masasamang tao. Hindi ako. Kuya Baikeng, nakita kong nasugatan ka. Kaya naisip kong iligtas ka. Narinig ko.
Pinapalayas mo ang mga masasamang tao. Ako, Wala talaga akong kinalaman. Tagapangasiwalong. Huwag kang maniwala. Ikaw, pwedeng mag-imbestiga ka. Isang probinsyana lang ako na, hindi pa nakakalabas ng malayo. Paano posible na magkaroon ako ng koneksyon sa mga desperadong iyon? Wala talaga akong kinalaman sa kanila. Sana nga wala kang kinalaman. Kung hindi, isasama kita sa libing. Ano ba talaga ang naging problema? Paano naging ganito ang istorya? salamat sa pagod. Pasensya na. Nanxing. Umalis na ang binibining heiress. Sasamahan mo ba siya? Uwi lang siya para magpatuloy sa pagiging mayamang dalaga. Hindi ba't palagi siyang nagsisinungaling? Malamang nagbibiro lang ulit siya sa atin. Nanxing. Huwag kang ganyan. Sinabi na ng matandang ginang sa amo. Hindi tayo ang may kasalanan. Hindi niya tayo sisisihin. Kasalanan lang ng pamilya natin. Walang swerte. Hindi tayo karapat-dapat sa napakagandang pamilyang iyon. Umalis na ang binibining heiress. Pero buhay ka pa. Kailangan mong mabuhay, okay? Engan, Ha? Anak. Anak, huwag kang ganyan. Huwag kang ganyan, anak. Polem, binibining heiress. Ang trumpeta ko. Hindi mo pa ito naririnig, binibining heiress. Hoy! Diyang Nainay. Walang hiya ka, gising ka na. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakatulog sa kama na ganito kalambot. Mas komportable talaga sa sariling bahay. Ikaw naman, ang komportable-komportable mo. Pero si Ye Nanxing, dahil sa pagkamatay mo, halos sumunod na sa iyo sa pagkamatay sa kalungkutan. Talaga? Ang sweet naman niya. Wala ka bang konsensya? Diyang Nainay. Talagang nawalan ka nga ng kakayahang magmahal. Alam mo ba kung ano ang mas mahirap kalimutan kaysa sa isang white moonlight? Siyempre, ang isang white moonlight na namatay na. Ang pinakamahirap talagang kalimutan sa mundo ay ang pagkakaroon ng isang bituin sa puso na labis mong ninanais, ngunit tila hindi maabot at pagkatapos ay maangkin ito at sa huli ay mawala ito sa pinakamasakit na paraan. Diyang Nainay, huwag mo namang sabihin. Chuan-er. Mamamatay ako sa eksena kung saan dinukot si Ibicheng. Mamamatay ako sa kandungan ni Enanxing. Tapos, kapag ang aking bangkay ay nakauwi na sa Jiang family, saka ako gigising. Sa ngayon, talagang hindi ka makakalimutan ni Ye Nanxing. Pero ang lahat ng ginawa mo, hindi ba masyadong mabagsik? Huwag mo akong sisihin dahil masayahin, masigla at positibo ako. At nakalimutan mo na pinatay ni Enanxing ang buong pamilya ko, di ba? Diyang Nainay. Hindi ko na kayang makita ng malinaw kung sino ka talaga. Ang dating walang puso at damdamin at ang kasalukuyang ikaw. Alin sa dalawa ang tunay na ikaw? Itinakda ako ng manunulat bilang isang maarte at mapagpanggap na karakter. Ang pagiging walang puso at damdamin ko, hindi ba yan ang gusto nilang makita? Tinitignan nila ako mula sa mas mataas na dimensyon. At ginulo nila ang buhay ko sa kanilang pagsusulat. Pero hindi ako isang karakter sa papel lamang. Ako ay may laman at dugo.
Nakakaramdam ng sakit at hapdi. Kaya, ang aking karakter at kapalaran. Kailangan kong hawakan sa sarili kong mga kamay. Jiang Nainay. Jiang Nainay. Tingnan mo ang sarili mo, hindi ba't sinabi ko sa'yo, ang pagbabalik mo mula sa kamatayang ito, ay may kapalit, maaari sanang mabuhay ng tahimik sa loob ng 3 taon. Pero pinili mong gumawa ng panlolokong ito, na wala na ang 77 taon mong buhay at pag-ibig. Ngayon, pati kalusugan mo ay mawawala na, sa bawat araw na susunod. Pahihirapan ka ng sakit, mas masahol pa sa kamatayan. Pero hindi ako pwedeng maghintay hanggang matapos ang 3 taon, at mamatay ng natural. Chuan sinabi mo, na si Ye Nansing sa hinaharap ay tiyak na magiging isang napakalakas na tao. Hindi ko kayang magsugal sa isang tao. Dating nagpahirap sa buong angkan ko, na patuloy na susunod sa aking huling habilin. Pero, may 2 taon at May kalahati 2 taon at kalahati pa. Gagamitin ko ang bawat araw na darating. Para palakasin ang Jiang family. Palalakasin ko ang Jiang family hanggang sa maging isang bagay na kahit ang hinaharap na Ye Nansing ay hindi kayang wasakin. Pero sulit ba ang lahat ng ito? Balang araw, malalaman mo. Pero sa ngayon, kailangan ko ng bagong pagkakakilanlan. Narinig mo na ba? Patay na ang panganay na dalaga. Ano? Ang chairman, hinanap at pinauwi ang pangalawang anak na babae na nasa labas. Hindi ko alam kung sino naman. Ang pangalawang dalagang ito. Pagbalik pa lang, diretsyong namahala na ng kumpanya. Magkambal daw. Baka naman ang pangalawang dalaga ay kasing soplada at magaspang ng ugali ng panganay. Ay nako, ano na ang gagawin natin? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jiang Nainai, ang pangalawang anak ng pamilya Jiang. Ang bagong presidente ng Jiang Shai Group, si Jiang He. Ito ang aking inihandang stratehiya sa pag-unlad ng Jiang Shai. Sa susunod na 2 taon, sa loob ng susunod na 2 taon, papaunlarin ko ang Jiang Shi tungo sa isang matibay na imperyo ng negosyo. Sa 2 taong ito, lahat ay kailangang magsumikap ng ilang beses para sumugod sa labanan. Ang ayaw magtiis, maaari nang mag-resign at umalis sa kumpanya ngayon din. Ngunit ang mga mananatili, agad kong pagtutriplihin ang sahod at batay sa taunang kita, magkakaroon ng bonus. Kami po ay susunod sa pangalawang dalaga. Ayon sa balita sa pananalapi, ang Jiangxi Group Ay sumulong ng walang humpay. sa loob lamang ng 2 taon, lumampas sa 100 bilyon ng halaga nito sa merkado at matagumpay na nakapasok sa listahan ng top 100 sa mundo. Presidente Jiang. Tumakas na naman ang amo at ale. Binibini Nana, baka gusto mong magpahinga muna. Nitong 2 taon, lagi kang puyat sa kumpanya, nasira na ang katawan mo. Okay lang ako. Tara na. Tingnan natin kung anong kalokohan ang gusto nilang gawin. Opo. Bilis, 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 bago pa makauwi si Nana. Dali, umalis na tayo ng mabilis. Saan kayo aalis? Nana, bakit? Bakit ka nakauwi na? Ang schedule ninyo sa susunod na 1 buwan. Ayusin ko na. Wala kayong oras para gumala at gumastos. Nana, parang naka-cheat code ka nitong 2 taon. Lahat ng hadlang ay nalampasan mo. Ang pamilya nating Jiang, naging pinakamayaman na sa Jiangbei City. Oo nga, Nana. Gusto kong magpa-beauty treatment kasama ng mga kaibigan ko. Mag-travel. Gusto kong sumama sa mga tropa ko, mangisda at mag-table tennis. Hindi pwede. Ma, may yoga class ka mamayang hapon kasama si Inritway para sa advanced training. At ikaw, pa, may dinner party ka mamayang gabi sa pamilya Lin. Halos 50 taong gulang na kami ng nanay mo. Ano naman ang ibig sabihin ng 50 taong gulang? Ang 50 taong gulang ay tamang edad para magsumikap. Alam nyo ba, malapit na tayong sumali sa bidding para sa Peacock Island. Kapag nakuha natin ang proyektong ito, sa hinaharap wala nang mang-aapi sa pamilya Jiang. Pero, ngayon, wala namang nang-aapi sa pamilya nating Jiang. Ay nako, anak. Ano ba ang nangyari sa'yo? Mula nang pumunta ka sa liblib na lugar 2 taon na ang nakalipas. Parang ibang tao ka nang umuwi. Ako. Sige na, tamad na akong magpaliwanag sa inyo. Ay, anak, payagan mo na kaming lumabas. Nababaliw na kami ng tatay mo sa pagkukulong. CJ, Ayun, yan ang tamang sagot. Kailangan mong maglaan ng oras para samahan kami, maglibang-libang. Mahaba pa ang buhay, hindi mauubos ang perang pwedeng kitain.
Ay, aalis na kami, Polem. Maaga kayong umuwi. Narinig ko lang kay Uncle Long. Nagpadala ka ng visiting card sa pamilya Meng. Makikipagtulungan ka sa pamilya Meng. Ang pamilya Meng ay isang napakalakas na pamilya. Isang nakatagong financial conglomerate. Kung mapapangalagaan tayo ng pamilya Meng, wala nang mang-aapi sa pamilya Jiang. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Meng ay isang anak sa labas na matagal nang nawawala. Umakyat siya sa pwesto, sa ibabaw ng bangkay ng batang Panginoon ng pamilya Meng. Kung makikipagtulungan ka sa kanya, parang pakikipagkasundo sa isang tigre. Mas mabuti pa. Kung maaakit ko ang isang nakakatakot na tao, sa aking panig, para labanan ang kapwa nakakatakot na inansing. Kapag nag-away ang dalawa, ang pamilya Jiang ang makikinabang. Natatakot ako kapag nag-away ang mga Diyos. Ang mga ordinaryong tao ang nagdurusa. Jiang Nainay, mahina na ang katawan mo ngayon. Sa huling mga buwan mo, maaasahan mo bang unahin ang sarili mo? Narating na natin ang puntong ito. Kapag nasakop na ang Peacock Island, saka lang matatapos ng perpekto ang plano ko. Kailangan kong manalo sa labanang ito. Kapag ako lang ang nanalo, saka lang makakapagpa-beauty treatment ng maayos ang nanay ko. Makakapag-travel. Saka lang makakapag-table tennis ng masaya ang tatay ko. Makakapag-isda. Chuan-er. Halos isinakripisyo ko na ang lahat para sa muling pagkabuhay nitong 3 taon. Bawat araw ko, ginagamit ko ng parang ilang araw. Jiang Nainay, isa kang tanga. Miss. Tinanggap na ng pamilya Meng ang visiting card. Inaanyayahan ka nilang magkita sa bahay nila. Miss Jiang, naghihintay na po sa loob ang amo namin. Ginoong Meng. Siya ay si Nansing. Ang pinag-uusapang tagapagmana ng pamilyang Meng. Si Nansing pala. Ano nang nangyayari base sa timeline ng nakaraang buhay ko? Ang pagbangon ni Nansing dapat ay 3 taon pa mula ngayon. At saka, hindi rin bilang tagapagmana ng pamilyang Meng. Parang nagulat ka nang makita mo ako. Ikaw ang pangalawang anak na babae ng pamilyang Jiang, si Jian He. Hindi ko lang inaasahan na ang pinag-uusapang pangulo ng pamilyang Meng na walang awang ay napakabata pa pala. Wala kang kahawig sa ate mo. Hindi niya ako titingnan ng ganyang mga mata. At hindi siya matatakot sa akin. Ginoong Meng, malapit ba kayo sa namatay kong ate? Noong ako'y 22 taong gulang, si Jiang na inaina 20 anyos ay parang isang regalo na lumitaw sa mundo ko. Lumitaw sa mundo ko at naging ang pinakamakinang nabituin sa kahabag-habag na Peach Garden Village. Kung gayon, siguradong labis kang nalungkot nang siya ay mamatay. Hindi naman ganoon. Pag namatay ang tao, namatay na yan. Tutu, nung siya'y namatay, nalungkot ako ng ilang araw. Pero, ang tao, kailangan tumingin sa hinaharap. Ang umibig kay Jiang na inay ay ang dukhang si Nansing. Ngunit ako ngayon ay ang pangulo ng pamilyang Meng. Marami akong babae sa paligid na mas mayaman at may kapangyarihan. Mukhang, parang hindi gaanong pinahahalagahan ni Ginoong Meng ang pamilyang Jiang. Kung ganon, hindi na kita istorbo. Tumigil ka, Jiang He. Alam kong narito ka para sa proyektong Peacock Island at gustong-gusto kong makipagtulungan sa inyo. Pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Makipagkain ka sa akin pagkatapos ng 3 araw. CJ, Jiang Nainay, si Nansing ang pinuno ng pamilyang Meng, Chuan-er. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Si Nansing pala ang anak sa labas ng pamilyang Meng. totoo, si Nansing ay anak sa labas ng pamilyang Meng. Pero sa orihinal na takbo ng kwento, bumalik siya sa pamilyang Meng dahil pagkatapos niyang patayin ka. Ang mga pangyayari pagkatapos mong mamatay, hindi ko na pwedeng sabihin pa. Eh bakit naman siya? Kayon ay naging si Meng Nansing na? Dapat 3 taon pa mula ngayon. Siya ang pipiliin ng tatay ko bilang asawang lalaking pumasok sa pamilya. Dapat nga. Talagang kakaiba sa nakaraang buhay.
Pagkatapos niyang makipagsabuatan kay Zhang Xingren para patayin ka, sinakop niya ang yaman ng pamilyang Zhang. Saka lang siya nagkaroon ng kapangyarihan para makipagkumpetensya sa panganay na anak ng pamilyang Meng. Pero hindi ko alam kung bakit. Bakit ang bilis nangyari? Na-trigger ang mga susunod na pangyayari. Kung pipilitin mong baguhin ang kapalaran, magkakaroon ng... Oy, sino ito? Ito ba ang bantog na ikalawang anak na babae ng pamilyang Zhang? Talagang magkambal. Kagaya ng ate mo, si Zhang Nainay. Magkamukha talaga kayo. Ikaw, sino ka naman? Si Ginang. Zhang ay malapit na kaibigan ni Ji Meng. Isa siyang mahalagang bisita na palagi nang nakatira sa bahay ng mga Meng. Zhang Nainay. Nagulat ka ba? Kahit hindi ko alam kung ano ang dahilan mo, para pilitin mong baguhin ang takbo ng kwento. Pero, ang kakayahang biglang magpalit ng katauhan. Hindi lang ikaw ang mayroon niyan. Ginang, Zhang, ingatan mo mabuti ang iyong kalusugan. Ang buhay mo. Hintayin mong kunin ni Yan Nanxing. Nang personal. Zhang Nainay. Chuan-er. Narinig mo ba? Sa huli, si Yan Nanxing ay naging yaong malamig at malupit na hukom na nagtutulungan sa masamang balak kasama si Zhang Xingren. At higit pa rito, mas marami pa siyang kapangyarihan kaysa sa nakaraang buhay. Sayang. Lahat ay nasayang. Zhang Nainay. Kuya Nanxing, Ano nang tawag mo sa akin? Ginoong Meng. Kuya Nanxing. Anong gagawin mo? Siya ang nag-utos. Ang umutang sa akin na dakpin ang bunsong anak ng pamilya Jiang. Zhang Xingren. Sinabi ko sa'yo, ipapahamak kita. Zhang Nainay, hindi namatay. Hindi siya dapat mamatay ngayon. Yan Nanxing, alam kong hindi ka maniniwala. Pero, hindi ako taga-mundo ninyo. Galing ako sa ibang mundo. Alam ko ang buong takbo ng kwento mo at ni Zhang Nainay. Ang buong takbo ng kwento. Anong sinasabi mo? Ayon sa takbo ng kwento, si Zhang Nainay ang magiging asawa mo sa hinaharap. Makalipas ang 3 taon, pupunta ka sa Jiangbei City. At pagkalipas ng 5 taon, pagtitiwalaan ka ng pamilya Jiang. At magiging manugang kanila. Pero hindi ko alam kung bakit, hindi sumunod sa takbo ng kwento si Zhang Nainay. Sa halip, sa panahong ito, kusang pumunta siya sa bayan ng Taoyuan. nanaginip ako. Sa panaginip ko, ikaw ang magiging asawa ko sa hinaharap. Kaya naman pagkagising ko, dire-diretso akong pumunta rito para makipagkilala sa'yo. Huwag kang magsinungaling. Kapatid na Ye. 20 taong gulang na ang aming binibini. Nag-aaral pa rin. Ilang buwan na ang nakalipas, bigla na lang daw siyang nanaginip. Sabi niya, hahanapin niya ang taong nakita niya sa panaginip. At talagang pinilit niyang pumunta sa bayan ng Taoyuan. At saka, kung gusto mong maghanap ng may kasalanan, hindi dahil sa akin namatay si Zhang Nainay, kundi dahil sa'yo. Dahil sa mamamatay tao na ito, ang orihinal na target ay ikaw, Yan Nanxing. Para sa'yo siya pumunta rito. Ako, Ikaw ang nawawalang bunso ng mayamang pamilyang Meng. Matagal ka nang hinahanap ni Lolo Meng. Pero ang kapatid mong lalaki na kapareho mo lang ng ama, ang nauna nang nakaalam ng balita tungkol sa'yo. Kaya gusto niyang patayin ka, bago ka pa mahanap. Ni Lolo Meng. kaya kasapi ka ng pamilyang Meng. Hindi ako kasapi ng sinumang pamilya. Nagtratrabaho lang ako para sa pera. Pero ang trabahong tinanggap ko ay talagang ang pagpatay sa'yo. Noon, akala ko, hindi sulit ang paglalakbay ng malayo para lang patayin ng isang dukhang tulad mo. Kaya dinakip ko ang mayamang binibini. Para kumita ng extra. Sino ang mag-aakala? Impossible. Nakita ko mismo si Jiang na napatay, na may kutsilyong nakabaon sa puso niya. Paano niya magagawa yon? Marami akong naisip na posibilidad. Marahil sa mundong ito, hindi lang ako ang transmigrante. Ako rin ay naging transmigrante. Pagkatapos mahulog sa lawa si Zhang Kuihua, kaya naging transmigrante rin si Zhang Nainay. Hindi ba? Ah.
Tingnan mo. Jiang na inay. Ye Nanxing, hindi kita niloloko. Gusto ko lang na maalala mo, ang kabutihan ko mula simula hanggang wakas. At pagkatapos mong umasenso, ay mabigyan mo ako ng makakain. Pero Tutu, ang pagpapatay mo kay Jiang na inay sa pamamagitan ng hitman. Iyon ay pansamantala lang. Pwede kitang panatilihin sa tabi ko. Totoo. Pero hindi ako nagpapanatili ng walang silbing tao sa tabi ko. Dahil alam mo ang lahat ng plot. Kung paano ako umangat, masyadong mahaba ang 5 taon. Gusto kong gamitin ang pinakamabilis na panahon. Para mabawi ang lahat ng sa akin. Zhang Xinran, mali ka. 2 taon na, walang araw na hindi ko siya binabantayan. Iba na siya ngayon kumpara noong nasa Taoyuan Village pa siya. Pero basta't magkamukha lang siya ni Jiang na inay, hindi ko napapansinin kung sino man siya, kaya kung gusto niyang lumakas ang Jiang family, ibibigay ko ang lahat ng ito ng buong puso. Tutulungan ko siyang alisin ang mga hadlang, at paiakin ang Jiang family ng mas mataas. Pero sa loob ng 2 taon, sa mga mata niya, wala akong nakitang kahit katiting, na pagmamahal para sa Yanangxing noon. Naniniwala rin ako na baka siya, tulad mo, ay sinakop ng kaluluwa, ng isang tagapaglakbay mula sa ibang mundo, kung hindi dahil sa pagbisita niya sa akin ngayon. Handa rin akong maging anino habang buhay, at bantayan siya mula sa likuran. Hanggang sa dumating siya ngayon, hanggang sa tumayo siya sa harap ko ngayon, sigurado na ako na si Jiang na inay na siya. Hindi ko alam. Ye Nanxing, lahat ng alam ko ay nasabi ko na sa iyo. Kung hindi, tulad ko, sinakop si Jiang Nainay ng isang tagapaglakbay. Ibig sabihin, niloloko ka lang niya mula pa noon. Sinadya niyang pumunta sa Taoyuan Village para dayin ang damdamin mo. Ye Nanxing, alam mo, palagi siyang makasarili, hindi siya karapat-dapat sa malalim mong pagmamahal. E ano naman? Ako ang bahala sa kanya. Hindi ikaw ang dapat mag-utos. Jiang Nainay, ang iyong magandang buhay, sa wakas ay magwawakas na. Ipagbili ang lahat ng real estate na nakapangalan sa akin. At hanggat maaari, ipagbili rin ang mga shares sa Jiangshai. Palitan ng ginto ang lahat ng ari-arian. At edeposito sa bangko ng mga magulang ko sa ibang bansa. Nay, anong nangyari? Bigla ka na lang magbebenta ng lahat ng ari-arian? At ikaw rin. Ito ang bahay at sasakyan na binili ko para sa iyo nitong nakaraang 2 taon. Hindi ba mahilig ka sa tsaa? Kaya bumili ako sa pangalan mo ng isang bundok ng tsaa sa probinsya. Ito ang ipon ko para sa iyong pagreretiro. Natakot ako baka maging halata ang halaga. Kaya hinati-hati ko ito sa 12 bangko, dito at sa ibang bansa. Nay, ano ba itong ginagawa mo? Parang pamamaalam ang tono mo. Naiintindihan ko na, tama ang mga magulang ko. Hindi mauubos ang perang pwedeng kitain. Kaya hindi ko na ito ipagpapatuloy. Plano kong palitan ng pera, ang lahat ng ari-arian ng pamilya Jiang, at maglibot ng maayos. Pero, Hindi ba matagal mo nang gustong magretiro? Matagal ko na itong inihanda para sa iyo. Kunin mo ang perang ito, at pumunta ka muna sa ibang bansa para makasama ang mga magulang ko. Kapag natapos ko na ang mga dapat asikasuhin dito, sasunod ako sa inyo. Sige na. Nay. Alam mo naman na mataas ang standards ko. Kung hindi ka mauna roon, at ayusin ang lahat, magagalit talaga ako. Ikaw naman, sige na nga. Heto, inumin mo ito. Sige. Sige na, alis na. Anak, sabi ni Long. Darating ka rin dito sa susunod na mga araw para magbakasyon. Dali na, pumunta ka na rito. Napakaganda ng dagat dito. Marami akong kinuha ng magagandang kabibe para sa'yo. Sige, hintayin ninyo ako. Ulan na naman ng nyebe sa Jiangbi City. Ang lamig at gloomy ng panahon. Isang araw na lang, ayaw ko nang. Yinansing. Yinansing. Huwag.
Yenansing, ano ba ito? Mas maganda ka ngayon. Diyan na inay. Alam mo na pala. Hindi naman. Mga 2 taon na ang nakalipas. Noong unang beses kong makita si Jiang He, akala ko talaga yung Jiang na inay na yon ay namatay na sa Taoyuan Village. Yenansing, sa totoo lang, ako. Huwag ka nang magpaliwanag. Jiang na inay, isa kang sinungaling. Kahit anong paliwanag mo, hindi na ako maniniwala. Ano ba ang gusto mong gawin? Alam mo ba kung bakit kita inaya kong kumain ngayon? Dahil gusto kang makita ng kuya ko. Pangit, nandito rin siya. Nasaan siya? Ano ba ang ibig mong sabihin? Ngayon ay anibersaryo ng pagkamatay ng kuya ko. Imposible yan. Nagbibiro ka lang, di ba? Paano pwedeng mamatay si Pangit? Sabi ng nanay mo, ang mga tanga ay may swerte. Ako ang pumatay sa kanya. 2 taon na ang nakalipas para makabalik ako sa pamilya Meng. Sa labanan ng mga nasa kapangyarihan, siya ang pumalit sa akin para sa isang saksak. At namatay sa kamay ng panganay na Meng. Kuya, Bakit ka ba ganyan katanga? kuya, Nanxing, Nandito ako. nararamdaman ko. Sabi ng young miss, masakit daw. Pasensya na, kuya. Pasensya na, pasensya na. Huwag kang humingi ng pasensya. Pagkatapos umalis ng young miss, araw-araw akong nagkukulong sa sarili. Kung sana noong araw na yon, hindi na lang ako pumunta sa CR. Hindi mo yan kasalanan, kuya. Hindi mo yan kasalanan. Hindi mo kasalanan. Nanxing, Nandito ako. huwag kang malungkot. Huwag kang mag-alala. Dahil ako, malapit na akong makasama ulit ang young miss. Kuya, Sa taong pinakamahal kita. Ako at ang tanga kong kuya ay tumakbo ng ilang kilometro para lang maihatid sa yaong miss namin ang isang peres ng sapatos na ayaw na niya. Sinabi ko sa'yo. Si Ibicheng walang kondisyong nagtiwala sa'yo. Akala niya talaga namatay ka para sa kanya. Sa bawat araw pagkatapos mong umalis, nabuhay siya sa pagsisisi at paghihirap. Masayang masaya siyang inakala na makakapunta siya sa kabilang mundo para hanapin ka. Ikaw. Niloko mo na naman siya. Bakit ako nagiging ganito kalungkot? Dahil sa pagkamatay niya? Hindi ko inakala na si Miss Jiang ay makakaiyak din. Akala ko wala kang puso mula pa noon ng bata ka. Hindi mo mararamdaman ang mga kaligayahan at pighati naming ordinaryong tao. Maaari kang maging kampante. Hindi ko gagalawin ang pamilya Jiang. Ang Peacock Island na gusto mo, ibibigay ko rin sa'yo. Jiang na inay. 2 taon na ang nakalipas, sinabi ko na sa'yo. Hindi ko hinangad ang pagmamahal mo. Ikaw ang bunsong anak ng pamilya Jiang. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Kapag sawa ka na, umalis ka na lang. Hindi mo na kailangang magpakamatay pa, para lang makalaya. Yenansing. Hindi totoo yon. Hindi mo ako niloko, o hindi mo talaga ako minahal. Jiang na inay. Isang demonyo ka. Niloko mo ako ng 3 taon. Alam ko na niloko mo ako. Hindi totoo na hindi kita minahal. Mula ngayon, tapos na tayo. Para bang hindi tayo nagkakilala. Hindi na rin tayo dapat magkita pa. Yenansing. pasensya na. Jiang Nainay. Jiang Nainay, kumusta ka na? Anong nangyari? Hindi ba't inalis na ang kaluluwa ng pag-ibig ni Jiang Nainay?
Jiang Nainay, kapit lang, alam ko, walang silbi ang mga doktor na tao, pero baka makatulong sila para maibsan ang sakit mo. Chuan-er, tumigil ka. May sasabihin ako sa'yo. Halos 3 taon kong ginugol. Sinubukang baguhin ang kapalaran ko at ng pamilya Jiang. Pero ngayon ko lang nalaman, kahit na bago ko ang takbo ng kwento, hindi ko pa rin mababago ang direksyon nito. Jiang Nainay, huwag kang sumuko. Hindi pa tapos ang laban. Baka may iba pang paraan. Salamat, Chuan-er. Kahit na madalas kang pangit at hindi mapagkakatiwalaan, pero sa puso ko, ikaw ang pinakamagandang system. Anong gagawin mo? Sa tingin ko, may pag-asa pa. Kaya, Chuan-er, tulungan mo ako sa huling pagkakataon, please. Jiang Nainay. Ikaw ang naghahanap sa akin. Nagulat ka ba? Ikaw nga talaga. Akala mo ba talaga na hindi ako mag-aatubiling patayin ka? Zhang Xinran. Bakit mo ako gustong patayin? Dahil kasuklam-suklam ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako gaganyanin ni Ye Nanxing. Kung gayon, bakit mo ako kinamumuhian ng husto? Bakit kailangan kong mamatay? 2 taon. Akala ko dati na kinamumuhian ka ni Ye Nanxing na ang unang gagawin niya bilang si Meng Nanxing ay pagbayaran ka. Hindi ko inakala na kahit umangat na siya ng ganito kataas, handang-handa pa rin siyang parang asong nagpapakasakit para sa'yo. Jiang Nainay. Tayong 2 na lang ang nandito ngayon. Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong paraan ang ginamit mo? Bakit ang pagkatao mo ngayon ay lubos na naiiba sa'yo 2 taon na ang nakalipas? At iba rin ang takbo ng kwento sa nakita mo. Hindi ba? Ikaw. Alam mo na mula pa noon na ako ay... Ako. Alam ko na mula pa noon na hindi ikaw si Zhang Tihua, kundi si Zhang Xinran mula sa ibang mundo. Baka ikaw rin ay... Hindi ako. Ako pa rin si Jiang Nainay. Pero ito ang Jiang Nainay. Mula sa nakaraang buhay, ang Jiang Nainay na pinatay ninyong 2 ni Ye Nanxing. Ikaw, muling pagkabuhay. Kaya pala, kusa kang pumunta sa Taoyuan Village. Kaya pala pinaghirapan mong lahat na palakasin ang Jiang family. Pero ano naman ngayon? Jiang Nainay, huwag mong isiping napakatalino mo. Plano mong magpanggap na patay para makatakas. At gawing isa sa top 100 sa mundo ang Jiang family. Pero sasabihin ko sa'yo, ang dahilan kung bakit mabilis na lumago ang Jiang family ay dahil kay Meng Nanxing. Ginamit niya ang mga resources ng Meng family para ito palakihin. Kaya, ito ba ang dahilan kung bakit siya naging si Meng Nanxing ng maaga? Oo. Para rito, handa siyang isakripisyo ang kanyang tandang kuya, si Ye Baikeng. Pero palagi niyang inakala na katulad mo ako na sinakop ng kaluluwa ng iba kaya nagbago ang ugali mo. Hindi rin niya orihinal na balak na magpakita sa buhay mo. Pero ikaw, kusang pumunta sa kanya. At agad kanyang nakilala. Ganito ba talaga ang nangyari? Jiang Nainay. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Kapag nalaman ni Ye Nanxing na nilinlang mo siya, hindi kanya patatawarin. Sino ang nagsabing hindi ko siya patatawarin? Huwag kang lumapit. Zhang Xinran, gusto mo bang mamatay? Ye Nanxing, demonyo ka.
2 taon mo akong ikinulong sa tabi mo. Ginamit mo ako para umangat, pero itinuring mo akong sakit ng ulo at salot. Hindi ba't napagkasunduan na? Hindi na tayo magkikita. Bakit ka pa rin pumunta? Sinusuklian ko lang ang utang na loob ng kuya ko. Kahit hindi ko alam kung bakit. Pero ikaw talaga ang tumanggap ng saksak para sa kanya. Zhang Xinran, pakawalan mo lang si Jiang na inay. Hahayaan kitang umalis. Umalis. Saan pa ako pupunta? Sa dati kong mundo, may pamilya at mga kaibigan ako. Meron pang 3 taong gulang na anak. Mayroon akong pangkaraniwan, ngunit totoo, at masayang buhay. Dahil lang sa panonood ng isang basag na short drama, napunta ako rito. Nasira ang buhay ko. Akala mo ba gusto kong pumatay? Akala mo ba gusto kong maging masamang masama? Kung maaari lang. Sino ba ang gustong maging masamang kontrabidang kinamumuhian? Gusto ko lang bumalik sa mundo ko. Ano bang mali ko? Ano bang mali ko? Huwag kang lumapit. Zhang Xinran, kung hindi ako nagkakamali, ang mission ay ako, ang dapat pumatay sa kanya, di ba? Kaya't hindi ka naghintay hanggang ngayon. Kaya't kahit patayin mo siya, walang mangyayari. Di ba? Nabigo na ang mission ko matagal na. Hindi mo kailanman papatayin si Jiang Nainay. At ako, magpakailanman na ring makukulong sa walang kwentang mundong ito. Ye Nanxing, huwag kang lumapit. Sobra-sobra na ang nagawa mo para sa akin. Ang susunod na daan. Ako na lang ang lalakad. Jiang na inay, ano ang gagawin mo? Salamat, Ye Nanxing. Salamat at hindi ka naging masamang tao. Jiang Nainay, nababaliw ka ba? Bakit mo? Bakit mo ginawa yon? Zhang Xinran, Anong ginawa mo? nakipagpalit ako ng aking kaluluwa sa sistema. Magpakailanman. Upang tuluyang mawala. Kapalit ng iyong pagbabalik sa dati mong mundo. Ako rin ay naging mapilit, ngunit sa huli ay natuklasan ko. Tayong lahat ay mga taong nakakulong sa kwento at kahabag-habag. Ang tadhana ay nanonood sa amin at natutuwa sa aming pagpapatayan. Ngunit ako, ayaw ko ng ganitong wakas. Jiang na inay, hindi ko hahayaang mamatay ka. Hindi mo pa sinasabi sa akin ang lahat ng ito. Anong karapatan mong magplano ng lahat ng ito? Ye Nanxing, alam kong ang lahat ng ginawa ko ay hindi masasayang ng walang saysay. Mabuti kang tao. Kapag wala na si Zhang Xinran sa hinaharap, ang aking Ye Nanxing ay mananatiling mabuting tao. Hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling ka lang sa akin, di ba? Sa pagkakataong ito, Ako ay talagang mamamatay. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong sunugin ang aking bangkay ng sarili mong kamay. Hindi ibig sabihin ay hindi kita mahal. Mahal na mahal kita. hindi mo pwedeng maging ganito kalupit. Jiang na inay. Diyos, o mga diwata, o kung ano paman, sistema. Kung nakikinig kayo, makinig kayo sa akin. Ako, si Ye Nanxing.
Handang ialay ang lahat ng meron ako, kapalit ng muling pagkabuhay ni Jiang na inay. Kapalit ng kanyang kalusugan. Kapalit ng mahabang buhay para sa kanya. Ye Nanxing. Talagang mahal na mahal mo siya. Ikaw ba ay? Ako nga. Ang bagay na tinatawag na sistema. Naaalala kita. Dati mong, ginaya ang kanyang nobyo. Kaya, gusto mong malaman ang dahilan ng lahat ng ito? Kaya sa nakaraang buhay, ako ang pumatay sa kanya. Inialay niya ang kanyang buhay at kaluluwa ng pag-ibig para makamit ang pagkakataong muling mabuhay. Ito ang nagtakda sa inyong katapusan. Hindi ko lang inakala na sa pag-aalay ng kanyang kaluluwa, siya magwawakas sa gulo na ito. Kaya dahil nawala ang iyong kaluluwa ng pag-ibig. At hindi mo alam kung paano magmahal. Kaya mo ako nilinlang, di ba? Tapos na ang lahat. Natupad na rin ang kanyang hangarin. P***tang inang katapusan na yan. Kayong mga. Noong bigla siyang nagbago ng ugali. Akala ko ay dahil lang yun sa isang nakakasakit na relasyon. Hindi ko akalain na itinatago niya sa amin at tiniis ang lahat ng ito. Ako ang nag-alaga kay Miss mula noong bata pa siya. Ako ang pinakakilala sa kanya. Noong nakaraan, ipinagbili niya ang mga ari-arian ng pamilya Jiang. At ang huling sinabi sa akin ay parang mga huling habilin. Alam kong may mas malalim na dahilan. Sa mundong ito, walang magulang ang handang isakripisyo ang buhay ng sarili nilang anak para lang mapahaba ang sarili nilang buhay. Kung maaaring makipagpalit, kunin ninyo ang buhay ko. Huwag ninyong saktan ang anak ko. At ako rin. Jiang Jin yan. Ano man ang meron ako. Kunin ninyo lahat. Ibalik ninyo sa akin. Ang aking mahal na anak. Ako rin. Isang hamak na buhay lang ang meron ako. Basta't mabuhay muli si Miss, sulit na ang pagkamatay ko. Kayong mga tao. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo siya. Ngunit sulit ba ang lahat ng ito? Balang araw. Malalaman mo rin. Jayang na inay. Alam ko na ngayon. Bukas na ang birthday ni Nana. Ikaw pa ang nagsabi, manghuli ka ng isda para pampalakas sa kanya. Nasaan ang isda? Ay, kasalanan ko ba yon? Nakaupo ako roon ng buong gabi. Hay nako, paano naging fish pond yan kung walang isda? Babalikan ko at pasasabugin ko yan mamaya. Ay. Hoy, hoy, hoy. Aray, aray, aray. Nana. Tingnan mo, bulaklak. Ang ganda ng flower crown. Ikaw ba ang gumawa? MMHMM. Suotin mo ang flower crown, Nana. Para kang maliit na prinsesa sa fairy tale. Salamat, Kuya Bicheng. Ito, ibibigay ko ito. Kay Kuihua. Masarap na masarap ang siopo na ginagawa ni Kuihua. CJ. Kuihua, Kuya Baikeng. para sa'yo. Salamat, Kuya Baikeng. Suotin mo. Wow, ang ganda mo.
Nana. Alam mo ba, may sulat ang principal. May isang boslong na may tea plantation, nagtatag ng charity foundation, may pag-asa ng gumaling ang tatay ko, nag-apply din para sakin ang principal. Ng scholarship na ito, makakapag-college na ulit ako. Talaga? Kuya Nansing, ang swerte mo. Pagka-graduate mo sa college, makakahanap ka na ng magandang trabaho sa lungsod. Kapag nakahanap na ako ng magandang trabaho, pupunta ako sa bahay niyo para humingi ng kamay mo. Hindi na tayo maghihiwalay. CJ. Anong nangyari? Kanina, napaginipan ko ang isang napakahaba at napakahabang panaginip. Pero nang magising ako, bigla kong nakalimutan. Parang ang pakiramdam ko lang, nakalimutan ko ang isang napaka-importanting bagay. Pagod ka lang siguro. Serial number 9011. Trainee System Chuan Chuan. Dahil sa pagkakaroon ng awa sa kanyang host na si Jiang Nana, at sa pilitang binago ang kanyang kapalaran, laban sa batas ng kalikasan, nilabag ang mga alituntunin ng espasyo, malapit ng papatayin. Jiang Nana. Iba ka sa lahat ng host na nakilala ko. Handa akong ialay ang lahat para bigyan ka ng isang kinabukasan. Paul M. Jiang Nana.